Ang SEC ng Klarna, si Sebastian Siemiatkowski, ay nagbabala ngayong linggo na ang mundo ay hindi handa sa malaking epekto ng AI sa merkado ng trabaho, lalo na para sa mga manggagawang nakabase sa kaalaman. Bilang isang matagal ng tagapagtaguyod ng AI, iginiit niya na darating ang isang malaking pagbabago. Bagamat ang kanyang kumpanya ay isang pangunahing mamumuhunan, kinikilala niya na ang mga entry-level na posisyon ay nakakaranas na ng malalaking pagbawas. Hinihikayat niya ang lipunan na magtuon sa paggawa ng mga panandaliang solusyon para sa mga nawalan ng trabaho. Sa isang kalumpati sa ACT ngayong linggo, binatikos ng Holy See ang record na pandaigdigang paggasta sa militar na umabot na sa $2.7 trilyon. Isang opisyal ng Vatican ang nagsabing sa bawat dolyar na ginagastos sa kapayapaan, 2 ang ginagastos sa digmaan na tinawag na isang paradoksong sumisira sa pag-unlad. Inaalala ng buong mundo ngayong linggo ang mga pinatay sa pamamagitan ng parusang kamatayan sa ilang mga bansa. Isang pandaigdigang kampanya upang alisin ang parusang kamatayan ang nagpapatuloy kung saan 145 na bansa ang nag-abolish nito sa batas o sa praktika. Gayunpaman, ang bilang ng mga parusang kamatayan sa buong mundo ay tumaas sa pinakamataas sa loob ng 9 na taon. Sa Estados Unidos, sa kabila ng matagal ang pagbaba ng suporta ng publiko, ang kamakailang pagtaas ng mga executions ay nagdudulot ng pangamba. Ang mga grupo ng advokasya, kabilang ang Catholic Mobilizing Network, ay nagtuturo sa isang malinaw na contrast habang ang ilang estado ay nagpapatuloy sa mga executions. Kahit na mas lalo pang pinapalakas ng maraming obispo at aktivista ang kanilang panawagan para sa abolition. Ipinahayag ni Papa Leo ang kanyang unang apostolic exhortation, Dilexite. Ang teksto na sinimulan ng kanyang naunang Papa Francis ay naglalaman ng isang makapangyarihang mensahe. Ang pangako sa mahihirap ay hindi lamang resulta ng pananampalataya, kundi mismo ang lugar kung saan nakikilala ang Diyos at tumatanggap ng pahayag. Hinihikayat ng Papa ang mga mananampalataya na huwag matakot sa mahihirap na nagsasabing maaari silang mag-alok ng tunay na ebanghelyo. Sa Morocco, hinimok ni Haring Mohammed ang parlamento na kumilos ng responsable upang isulong ang mga pambansang proyekto sa pagpapaunlad. Ngunit kasunod ng kanyang talumpati ang mga protesta na pinangunahan ng kabataan sa mga pangunahing lungsod kung saan naghayag ang mga demonstrador ng galit sa katiwalian at kakulangan sa pondo ng mga pampublikong serbisyo.